Salamat po ulit. Thank you so much po, Tito Robert and Tita Tinette. So, napakaganda na namang ating pag-aaral tungkol kay San Pedro. Actually, yung binasa natin, talagang favorite na favorite naming mag-asawa. Yes po. Yun, Yung isa din po ito sa iniiwan sa ME Weekend Seminar, di ba? Top 10. Sa yes. Top 10. Feed my lunch. Yan. So talagang ito yung tumatatak din bago matapos ang paklase, yung ating pagiging couples for others. pagiging couples for others. Pagbibigay ng misyon. Yun, pagbimisyon. Yan Kaya ang kagaya po dito Talagang- ng ME St. Peter Davao, marami silang mission ngayon. So, kaya nga sila ang inimbita ni Tina, kaya dahil ang topic natin, San Pedro, kaya sila dapat ang mga expert kay San Pedro. Yes. Galing. Galing. Ewan ko kung meron silang nadinig na bago sa ating senior natin, kaya talaga palang umpisa pa lang, unang pagkakilala pa lang ni Jesus kay Pedro, talagang gusto na niya, siya yung bato. Pero yung bato na yun, lumambot during the passion. Pero kagandahan po kay San Pedro ay minahal niya pa rin si Kristo at nanumbalik. Oo. Alam ni Kristo yung laman ng kanyang puso eh. Although yung mga kahinaan niya lumalabas, pero alam ni Kristo yung laman ng kanyang puso. At yun ang gusto niya makatatlong beses na sabihin ni Pedro para yung pagmamahal na yun, para nga makontra yung tatlong beses naman niyang dininay si Jesus bago tumilaw ang manok. At yun naman dito ang mahalaga po na ano man yung kasalanan natin, nagbabalik loob po tayo sa Diyos. Kaya napakaganda nung isang, ni Tito kanina, yung isang application, 1,000 steps kamang away lumayo from sa God. Diyos. At Pero isang step lang. Isang hakbang pabalik sa Diyos. O Nandun kaya, Matatawad kahit ka na 100 taong kang nalulong sa kasalanan, it takes only one prayer to go back to Him. Wow. Di ba? Napakasarap Hallelujah. naman. Ganon tayo kamahal ng Kamahal ng Diyos. Diyos. Totoo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Inaantay Totoo po lang yan. tayo. Kinikilabutan. Inaantay lang tayo. Yes. So, thank you, Tito Robert, Tito Tinette. At makikita po ninyo ngayon sa ating mga nanonood yung ating reflection questionnaire. Ayan, umakyat. Sa ating mga screen ngayong gabi, hinihiling po natin na mag-comment po tayo, sagutin po natin bilang partisipasyon po sa ating programa ngayong gabi. At kung sakali pong kayo papalarin ay may chance po kayong manalo ng salamat sa ME Mag. At kung kayo po ay mapipili bilang chosen answer, kayo po ay mananalo ng Salamat sa ME T-shirts. Nakabahagi ka na, may chance ka pang nanalo. So tama po yan. Lahat po tayo, kahit po hindi po kayo marriage encountered couple, kahit po Kahit yung mga anak, pamilya, pwede, nanay, tatay, every member of the family, lahat po kaibigan. tayo, pwede po kayong sumagot at pwede kayong manalo ng ating mga papremyo. So basta sagutin nyo lang po yung ating tanong, i-comment nyo lang po yan sa ating SSME chat box para mabasa Ayan, po mababasa namin. natin. Ayan, marami na pong sumasagot. Makikita po natin Sumasagot kung na, yung sagot. Yan. At Oy, from Cordon, Isabela. di ba? Marami pong Pati- pagbati. Pati mga bisita natin, pwedeng sumagot. Pwede po Hanggang sumagot. Webes. Hanggang Webes. Hanggang Webes, pwede po tayo sumagot. Ayan. So, sagot-sagot lang po. So ngayon naman po, ihinga natin ang ating mga panauhin ng kanilang personal experiences na related po sa topic na diniscuss kanina nila Tito Robert and Tita Tinette. Paano nga ba nila napagtagumpayan? Unahin na po natin sila Tito Tabuds and Tita Lea Estrella. Ayos. Magandang gabi po ulit sa lahat kay Tito Robert at kay Tita Tinette. And of course to all of the members of our community, ang DM22. Magandang gabi po. At sa lahat din po ng mga kasama po namin. For a start, we love the gospel very much, no? Kasi I think it speaks to us as a couple and even as an individual. So as a background of how we were, or who we are, kinasal po kami nung April 30, 2004. Am I right? Ikaw ba yun?
Oo. So, medyo kulang-kulang po, magto 20 years na po kami na mag-asawa, and we have 3 children, na almost all of them now are mas matatangkad na po sa amin. So, paano nga ba kami napunta, no, sa marriage encounter? I work at a guidance office in a school here, ang Ateneo de Davao. And kasama ko, si Ma'am Alid Urbuda. Hi, Ma'am Alid, ang aming head servant in the community, at saka din kay Kuya Boyet and family. Um, there was a time that she was able to mention, ano nga ba itong ME? Something like that, no? Parang in one of the instances in our office. And she was inviting us. However, siguro at that time, kumbaga, kumbaga, wala siya sa aking, kumbaga, it's not in my periphery, something like that, no? And then, 3 years have actually passed, before I realized that the Lord was actually, it was a call from God, no? Yung invitation na yun ni Ma'am Alice. So, finally, we said yes to that invitation. And until now, we are here, no? That was, 2010, I guess. We had our ME weekend in April also of 2010. So, when it comes to how we can relate it sa gospel, of course, ang pagsali sa ME created a big impact in our lives. And I think everybody in the community all over the Philippines can relate to that, no? Malaki ang naidulot niya. For us, na mas nakilala namin ang sarili, it is where we found God, actually. Paminsan, there were a lot of apprehensions, a lot of inconveniences, but it was where the Lord was actually leading us. So, yun yung realization namin. And then most especially, when we accepted a big responsibility in the community. So of course, pag may mga ganon, hindi ko alam kung ako lang or baka it's also the same for others, na if you are faced with a big task, ang naisip mo kagad yung mga negative, like, parang it will take a lot of your time, it will take, and everything else. And then all the appreciation and gratitude na experience talaga namin yun along the way. And we are very happy. We are very grateful, to the community, to all of the instruments that the Lord was able to send. Kasi I know medyo gasgas siya na linya, no? Pero if we were not able to join the community, we will not be here. Kumbaga sa lengguwahe pa ng mga estudyante ngayon, real talk yun. We will not be here in front of you and sharing, no, who we are and how how the community was able to help us. Sa akin naman po is basically yung understanding, kasi we were married at a very young age and I was 22 and she was 20. So, I grew up kasi na since high school na mag-isa lang sa bahay. So, very independent. Nagde-decide mag-isa. Tapos all of a sudden, pag nagsama kayo, so may mga frictions talaga along the way, hindi nagkakasundo. Nung pagpasok po namin sa ME, unang-una po tumatak po sa akin sa dialogue. Kasi bakit po? Yung mag-asawa, kailangan ng love. So, pag may love, kailangan may understanding. Paano nyo makukuha yung understanding through dialogue? Nag-uusap-usap kayo. Ngayon, mas na-feel ko na po kung ano may estado ng asawa ko. Like for example, pag galit po siya. Like for example, magkakaiba ho talaga. Even sa pinaka-basic na lang po kanta. Ako po kasi hindi ako nagmamind sa lyrics ng kanta. As long I love the melody, I like the melody, kinakanta ko. Pero before, nagagalit siya sa akin kasi yun daw, hindi daw maganda yung meaning na kanta o masyadong negative. Pero ako, yun yung isa sa mga pagkakaiba po namin. Pero along the way, naintindihan ko na, nga pala, dapat pala, iniisip ko rin. Kung, baka isipin ng ibang tao na ito yung estado ko, hindi maganda. Dahil sa kanta. Parang nililearn ko siya, iniintindi ko siya, naging sensitive ako, at saka yun, more on consultative na, at saka yun, actually it has been 13 wonderful years, no? Yung mga nakakilala sa amin, nakikita din siguro yung mga changes, at saka yung mga miracle na nangyayari.
Pero yun nga po, isa po talaga sa miracle na nangyari po sa amin is yung dialogue, yung pag-iintindi po sa sa yung spouse, sa yung partner. Pag galit po yung isa, hindi mo before ho kasi aawayin mo eh. Ngayon hindi. So, try to to magba-backstep ka muna, titingnan mo, and then pag okay na saka mo siya uli kausapin. So those are the things, no? For the past 19 years na po kami kaya very smooth po talaga yung I would say yung pagsasama namin. Sa simpleng dialogue pa lang po at marami pa pong iba na yung tinuturo po sa atin, ina-apply lang po natin by the grace and guidance of the Holy Spirit. Talagang talagang napakasaya at napakatiwasay po ng buhay po namin dahil po dito sa atin po sa Marriage Encounter. Kaya po naging po namin talaga na kahit na busy tayo sa trabaho is magiging po talaga, maging disipulo po tayo ng na to bring the good news po sa ibang couples na para ma-enjoy or din nila yung blessed na nararamdaman po natin na tinatamasa po natin. Yan, sinishare po natin. Naging disipulo po tayo. Dito po, iba-ibang all walks of life po. Pero nagkakasundo dito, pantay po tayo lahat. Nagmamahala, nagkikare sa isa't isa. At ang ultimate goal po natin is magagawa yung assignment natin dito sa mundong ibabaw na makapagserbisyo po sa Diyos. So, napakalaking salamat po talaga namin sa Marriage Encounter. Yes po. And in addition naman din to that, through the community, it is where we learned na we do not exist for ourselves alone. Yes, we do our best to become a good mother, a good father to our children. Of course, hindi tayo perfecto. Even if our expressions of faith, are not perfect all the time. But however, a lot of experiences, even through the people that we meet, pinapaalala talaga sa atin ng Diyos why we are here. Kasi I don't think it's a coincidence, but kami na imbitahan sa ME community, but po tayong lahat andito. Nothing is an accident siguro. It means we are here for a reason. And ang pinaka-challenge naman po diba talaga sa atin is ang pagsusustain ng pag-serve sa community. So until now, we are grateful kasi andyan pa rin ang grace of the Holy Spirit for us to be able to continue to serve God through all of the people that we meet, through all of the activities that we do, and so that mas makikilala pa hopefully ng ibang mga tao, especially those outside of the community, kung sino ba talaga ang Diyos, and he would do everything for him to have a place in our hearts, in our homes, in who we are as people. So, yun lang po again. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang gabi po ulit. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Okay. At salamat sa inyo. Ang ganda. Ang babata niyo pa, nakakatuwa. Kami ni Tita Tinet, 21 years din kami. 21 years old din kami nung kinasal. Wow. Ganun po ba? Pero 73 Nakaka-relate na po kami kayo ngayon. dito. 73 na kami ngayon. Wow. Inspiration for us. Nakakatuwa kayo. Thank you po. Lapang pa rin. Opo. Pwedeng team couple, Richie? Opo. Richie, pwedeng team couple. Pwede na pong mapatinin sa MEFP Academy. Para Okay. sumula. So, ulitin po natin, Tito Robert, Tito Tinet, ang ating reflection questionnaire. Yan ang ating pong tanong. Like Saint Peter, how do you overcome your human weaknesses? May mga kahinaan tayo. And how do you feel about it? Kagaya ni San Pedro, paano mo ipinaglalaban ang iyong kahinaan? Pinaglalabanan. Ulitin natin. Kagaya ni San Pedro, paano mo pinaglalabanan ang iyong kahinaan? Ano ang damdamin mo tungkol dito? Paano nga ba? Lahat tayo siguradong may kahinaan. Lahat. Opo. Lahat.
Di ba? Hindi pwedeng sabihin po, ay wala akong kahinaan. Hindi naman pwedeng Hello. Pedro lang. Opo, lahat po tayo. So ayan, sagot-sagot na po tayo. Marami na pong sumasagot. Marami pa po ang ating iniintay sumagot. Ngayon naman po, dadako tayo sa susunod po nating magbabahagi. Yan, mula pa rin po sa ME St. Peter Davao, si Jovo and Myla de Monteverde. Hello, good evening. Good evening po. Sa amin po, sa ME, before po ay we were married April 9, 2008. So at this time, we are 15 years married. Meron kaming dalawang anak. Yung eldest namin si Jana and then youngest namin si Jacob. So, Mai? So before ME, we were in a long distance relationship for 2 years. We, through the help of the technology, were able to communicate. That time, Skype yung gamit namin at email. And after one contract, which is equivalent to 2 years, ay naimbitahan kami, or when Jobo came back to the Philippines, naimbitahan kami just in time, no, with our friend Sandy and Vincent Edralin for a weekend seminar. And so, since we were 2 years virtually, no, barely 1 month after our wedding, Jovo went to Qatar to work. So, hindi kami talaga nakapag-bond ng mabuti kasi less than 1 month lang yon. And then after 2 years, he came back and then parang nag-start ulit. So, very timely ang invitation to join the ME Weekend Seminar. And we are so grateful to our sponsors, Sandy and Vincent, because dito na nagsimula ang lahat. No? So ang dami naming natutunan. Siguro masasabi namin kami kung ang mga anak namin ay ME babies, kami rin ay ME couple. Dahil nagsimula ang aming pamilya under the roof of marriage encounter. Daddy? Opo, bali, after 2 years of our marriage na long distance, so pag uwi ko rito, there's still a big adjustment, especially we have for the first 2 years of relationship more on long distance communication through Skype or emails. So pag uwi ko rito, big adjustments to find new work, how to find adjustment with my wife. Then after that, after a month also, blessing these guys, we are invited sa ME Weekend. So that was April of 2010. Together with Tabuds and Leia, kabatch namin siya, Peter 95. So after sa ME Weekend, ME has taught us to be, yung sasabi yung how to dialogue, couple dialogue. Ang importante sa couple dialogue is how to guide us and lead us to the right path. So there is some misunderstanding. If there would be some misunderstanding, we can understand because of this dialogue. May mga love letters. It guide us to filter out our feelings. What is the deeper or the surface feeling na dapat naming maintindihan. And through that, also ME has taught us to be some devotions and novenas, especially sa community namin St. Peter. So we have novena for the St. Peter and also for the Holy Rosary together as a family and as a community. Also, the ME introduced or taught us to have that couple prayer, then community prayer. Ang daming naming natutunan sa ME as to prayer and also reaching out to others, serving to others. So in the ME St. Peter series, we have different ministries, the liturgy ministry, outreach ministry, and so on. And it is where we are called to, just like St. Peter, to serve with all our hearts our brothers and sisters, the couples out there who needed help, and also to be bearers of good news and do the mission
that God has entrusted to us. So, isa na doon, during the outreach, we belong to outreach ministry before, and then we had our outreach relief operation during the Typhoon Odette in Surigao, who was deeply devastated. So it is where, just like Peter, we are excited to go there, but there are also, in a way, Apprehensions. No, the safety and then raising funds. But truly, God has blessed the ME St. Peter Series of Davao community, because the generosity, the service, the love were overflowing. So just like St. Peter, no, grabe ang love to serve, and true enough, we were able to raise funds, we're able to plan the itinerary, we're able to, with the help of our brother Ian Okmen, who spearheaded the outreach, we're able to successfully do the activity. And then, ang dami, no? We are in the marriage encounter, and ang daming mga families talaga naging napasaya natin, no? Kahit sa kanilang pang-araw-araw na mga kailangan, mga needs. Okay, since St. Peter, we are to live for others, care for other families, and following the steps of Jesus in one way or another. So in our own capacity, as Jesus came not to be served, but to serve, so we are to go and do likewise. So just Myla said earlier, katong outreach yung sa Typhoon Odette, what that was one major community, the St. Peter Davao community, na one of the major outreach activity namin. And then also, we also part na experience namin yung prison ministry. So before pandemic, there we have prison ministry every fourth Sunday of the month. Meron kaming mass sa Davao City Jail Annex. So every morning, every fourth Sunday, meron kaming mass there. We sponsor the mass together with our spiritual director. Then meron kaming mass. And after the mass, meron kaming yung feeding program. Simple salo-salo feeding program. While he letting some conversation with the inmates, listening and to be part of their journey. So understanding the life and experiences of them, what happened, and it make us a better Christian to understand what is how to serve the community. That is one of the parang learnings namin to be part of the ME community. Also, as part of the St. Peter Davao, we as a support group sa St. Paul, we have tawag dyan, may mga outreach activities. We have yung sa mga feeding program sa mga abandoned children, sa mga abandoned elderlies, and also sa mga other communities na nangangailangan din sa ating service. And also the ME St. Peter Davao has also mga per support group, meron silang sinusuportahan ng mga institutions. This way, this is how we serve the community, by doing the service how St. Peter was chosen by Jesus to lead our church. So, Mike? And also, marami talagang opportunities from na binigay si ME para tayo ay makapagserbisyo sa ating mga especially couples and especially families in building happy Christian families. Maalala ko, meron din kaming pinuntahan na mga dun sa malayo na yon, no, pero kahit mga kasama namin na nasa malayo, binibisita namin, or yung mga inactive members, we try to reach them out because they matters, no? Lahat ng members ng ME matters, and that we serve. And katulad naman ni Cristo, no? Parang good shepherd, no? We have to reach them out, yung mga nawawalang tupa, no? Or nanlalamig lang na tupa. So
So maraming mga opportunities for us to serve the Lord with all our hearts. So, maraming salamat sa opportunity na binigay namin ninyo, ME community. Thank you very much and good night. Salamat din sa inyo. Pwede rin Masarap. team couple, ano? Masarap talaga maging member ng isang community. Masarap. Iba talaga yung spirit ng community, yung love with each other, yung pag-serve sa iba. Sarap talaga maging part of a community. Thank you. Thank you po. Yan. Thank you. Thank you so much po sa ating couple Jovo and Myla. Yan, sa inyo pang pagbabahagi. Ibabanggitin po natin ulit ang ating reflection questionnaire para po sa ating mga viewers. Hinihintay po namin ang inyong sagot. Ang una nating ang tanong. Like Saint Peter, how do you overcome your human weaknesses? And how do you feel about it? Kagaya ni San Pedro, paano mo pinaglalabanan ang iyong mga kahinaan? Ano ang damdamin mo tungkol dito? Ayan. So, medyo mag-iisip-isip na tayo. Paano nga ba? May narimbasa na ako kanina. Mamaya natin basahin pag may oras pa. Ayan. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang ating pangatlong bisita. Ayan. Mula pa rin po sa ME St. Peter, Davao, si Tito Lito and Tita Yvonne Carido. Hello, good evening sa lahat ng nanonood ng ME. Salamat ME. Ang aming i-share sa inyo ngayon, ito medyo kakaiba kasi life namin before ME at saka after ME. Sige, unahan mo na. Okay, unahan ko na po. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una ay magpapakilala po muna kami. Ako ay si Violito Garrido, in short Lito, at ang aking buting may bahay na si Yvonne. At binayaan po kami ng kambal na anak na si Kent na nagtapos ng BS Nursing sa San Pedro College at si Carl po naman nakatapos lamang ng BSBM sa Ateneo de Davao. Kami po ay nabilong sa St. Matthew Support Group ng St. Peter Series of Davao, Peter 82. Ikinasal po kami noong November 26, 1999 sa Santa Ana Parish, Davao City. At 25 years na po kaming nagsasama bilang mag-asawa. Ang masasabi ko lang sa status po namin at relationship po namin before ME ay sa unang 5 taon naming pagsasama ay medyo shaky o masasabi ko magulo. Magulo in the sense na hindi pinag-uusapan ang conflict at problema namin. At palagi kaming nag-aaway. Maraming hinanakit sa isa't isa. Sa madaling salita, walang komunikasyon. To the point na muntik ng hantong sa hiwalayan. Nang punot dulo po nito ay ang pagiging makasarili ko. Kaya mo yan. Sa aking bisyo noon. Kaya mo yan. Sa pag-iinom ng alak at pagsusugal. At nakalimutan ko na may pamilya na pala ako. To make the story short, ako po ay na-involve sa world of cockfighting o pagsasabong po ng ilang taon na minana ko pa po sa lolo ko at sa papa ko at naipasa po sa akin. Hanggat nadala ko po ito sa pamilya ko ng ilang taon na ang hirap talagang tanggalin sa buhay ko. At ang tanging hiling lang naman ng pamilya ko ay konting oras para sa kanila na hindi ko maibigay noong oras na iyon dahil sobrang busy ako sa pagmamanoko at sa mga taong nakapaligid sa akin hanggang sa dumating ang punto na kailangan ko ng mag-loan ng pera sa kumpanya na pinagtatabahoan ko na walang pahintulot sa asawa ko para lang matustusan ang bisyo ko. Na noong una, sabi ko sa asawa ko, nalibangan ko lang ito na naging sugal na pala ito. At pangalawa, ang pagiging panginginom ko ng alak na kung saan may okasyon ay nandun ako. Na hindi ko na namamalayan na wala na pala akong oras sa pamilya ko. Pero,
may magandang balita o masasabi kong milagro na nangyayari sa aming mag-asawa. Lalong-lalo na sa buhay ko. Mula nang may bintahan po kami na dumalo sa Marriage Encounter Seminar ni na Sister Connie at Brad Rimby Basiliote ng Peter 69 noong taong 2006 na akala ko noong una nawala lang ito. Simpleng seminar lang ito. Pagkatapos nito ay balik na ako sa buhay na nakasanayan ko ng pagsasabong. Hindi ko alam na ito na pala ang turning point na mangyayari sa buhay ko. To realize lahat ng mga mali na nagawa ko sa pamilya ko. Sa first day pa lang ng seminar namin, that was Saturday, I feel guilt. Nagigilty ako sa mga nagawa at pagkukulang ko sa asawa ko at sa mga anak ko. Hanggang sa narinig ko lahat ang mga talk ng mga share couple na nagsasalita sa harap ko, ay mas lalo kong naramdaman ang pagsisisi at sakit na nidulot ko sa pamilya ko. Hanggang sa nagtapos ang unang gabi na puno ng pagsisisi, ay minabuti kong kausapin ang asawa ko at humingi ako ng tawad sa mga pagkakamali ko at pagkukulang ko bilang isang asawa at ama ng aking mga anak. At sa kabutihang palad, pinatawad naman niya ako kaagad. Hanggang sa second day ng seminar namin, linggo po yon, medyo gumaan ang pakiramdam ko na para bang ang bigat na daladala ko ay unti-unting napapawi at naging mas open na ako sa asawa ko. Hanggang sa dumating ang first reunion namin, doon ko na lahat sinabi o nireveal ang mga naramdaman ko at paano nag-work ang Holy Spirit sa buhay ko. At nadesisyonan ko na wakasan na ang mga bisyo ko ng buong puso. To make the story short, I was touched by the Holy Spirit to make the right decision. Kaya masasabi ko, malaki talagang impact sa amin ng Marriage Encounter Seminar. Dahil sa ngayon, ay masaya na kami, lalo ng aking may bahay at ang aking mga anak. Maraming salamat. Okay na to. Pasensya na kayo ha, medyo iyakin tong asawa ko. Okay, pagpapatuloy ko lang yung aming kwento. Pagkatapos ng buhay namin noon, ngayon naman, life namin na nasa ME na kami. Actually, miracle happened in an instant sa tulong ni Senior San Pedro sa amin. Binenta niya lahat ng kanyang mga alagang manok. Chicken couple nga ang tawag sa amin ni Father Rudy Malesmas dahil kakaiba daw ang aming kwento. Kung sa iba, ang third party ay babae o pambababae, panlalaki, sa amin naman ay manok. Iburiin nyo nga sa araw-araw, hihimasin sa umagang-umaga. Unang hihimasin yung manok kaysa asawa. Okay, for 13 weeks ang aming reunion, wala kaming absent at ang asawa kong laging mas excited for the next reunion. Iba talaga ang naging buhay namin after the ME weekend seminar. God really touches us, both of us. And I became also a very understanding wife. Dahil naintindihan ko kung bakit nangyari yun sa asawa ko. Kasi nung minsan kasi, sabi ko kay Lord, ito-tolerate ko na lang Lord, wag lang kami magkahiwalay. Di baling maging malulong na lang siya sa sugal niya sa pagmamanok, wag lang siyang mawala sa buhay namin. Kasi iba talaga kung walang papa yung mga anak mo. Pero na-realize ko, sabi ko, Lord, I give up. I want to surrender everything to you. Ikaw na ang bahala. Pag ikaw pa talaga ay mag-give up na at iso-surrender mo talaga sa Diyos ang lahat, talagang God really works miraculously. And ito nga, miraculously, God really, kumbaga, si Lord talaga ang
siya, sabi niya siguro sa akin na, excuse me, Ibon, huwag kang mag-give up. Ako nang bahala sa iyo. At totoo nga, God really works mysteriously and miraculously. Isa pa na naging sa amin is yung buhay namin mag-asawa. Iba na yung naging buhay namin noon eh. Kumbaga, siksik, liglig at umaapaw yung mga blessings na natanggap namin nung nag-surrender kami at saka nag-surrender yung asawa ko sa Diyos. Materially, nagkaroon kami ng sasakyan na imposibleng magkaroon. At dahil sabi ni Lord, kailangan niyo yan para naman makapunta kayo, makatulong kayo, o makaserve talaga kayo kasi malayo yung bahay namin sa downtown. Mga 13 kilometers the downtown para doon yung mag-meet up sa mga ME members din. So talagang God really talaga sa aming panglingwahe, gihanay sa Ginoo ang tanan. Gihatagan, binigyan niya kami ng kung ano ang kailangan namin. Okay? God arranged everything for us. And also after ilang taon lang, 2 years lang, foreclosed na yung bahay namin. Wala na kaming pangbayad. Pero after 2 years, binigyan niya pagkakataon ng asawa ko na makapagtrabaho abroad. Naging seaman, naging kusinero siya sa barko. At yung na-foreclose namin na bahay, ngayon, ito na, alam nyo, nakuha namin ulit. Binigay ulit ni Lord sa amin. At saka, ang pinakamagandang also nangyari is yung talagang naging ang tawag doon, ako na yung hinihimas niya sa umaga, hindi na yung mga manok niya. At saka pinapahalagahan na niya kami, at saka ako, lalong-lalo na yung 2 anak namin, kasi maliliit pa sila noon nung nagsimula kami sa ME. Lumaki na sila mga siguro, na sila noon, grade 1, grade 2, o ganon. Talagang binuhos na niya lahat ng oras niya sa amin. At saka, iba na rin yung, ang tawag nito, naging barkada kami. At wala nang ibang hinihingi pa kundi maging nag-enjoy kami sa company ng each other. And sabi ko nga sa kanya, alam mo Dad, paano natin mapapalaki ang mga anak natin kung tayo mismo, ay hindi nila makikita kung magiging role model tayo sa kanila. So kung sino man yung kumbaga nakita talaga namin na yung mga anak namin ay kumbaga they become successful and a loving children of ours because of my husband na nakita nila na nagbago at minahal niya kami nang higit pa sa kanyang buhay. And he sacrificed sa dagat ng 14 years para lang makagraduate at naging registered nurse ng aming anak na si Kent. At saka si Carl na kagagraduate lang din sa Ateneo de Davao University, BSBM. And marami pa akong gustong i-share sana kaya lang wala ng oras. Pero yung miracle talaga na experience ko kay Senior San Pedro, yung hiningi ko siya, that was 1990. Nasabi ko, Senior San Pedro, pag-graduate ko, gusto kong dito talaga ako sa tabi mo, magtatrabaho. Yes, indeed. Talagang naging totoo dahil hindi niya ako hinayaan ma-assign sa bundok. Inassign talaga ako ni Senior San Pedro 2 blocks away lang sa pampublikong paaralan ng Bolton Elementary School. And indeed, katabi ko lang talaga si Senior San Pedro. Talagang God really works. And San Pedro talaga, napakagrabe yung miracle. At saka yung anak ko si Kent, nagmana na rin sa akin, na sabi niya, Ma, everyday ako nagsisimba bago ang
nursing board examination last year. At indeed, sabi niya, hiningi ko talaga ka Senior San Pedro na talagang papasign niya ako ng nurse. Magiging registered nurse ako. At indeed, naging registered nurse siya at nakakuha pa siya ng board rating na 87. Talagang sabi niya, sabi ko nga kay Senior San Pedro, huwag mo akong bigyan ng rating ng maliit. Gusto ko man lang, tasan mo naman konti. At nagkatotoo talaga. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi tayo hihinto, tutulong tayo, magmi-mission tayo. Kaya yung mga anak namin, kung ano yung ginagawa namin, yun din ginagawa nila. They grow up with our ME community, and as well as kung ano yung ginagawa namin, sila din, they become a cheerful giver, and we are so happy, and they are also becoming the person God wants them to be. God wants them to be. Sana Lord, we are praying na sana kahit papano, kahit konti, mapagpulutan lang ng aral itong na-share namin. I know God is with all of us. And if we're ready to accept our fault, we're ready to embrace God, and God will really send us miracle. And that's all. And good evening, everyone. Good evening din. Salamat sa inyo. Galing din. Miracle talaga ang ME. May miracle talaga ang ME. So, Ba't nga po hindi Tita Miracle dati po yung manok ang hinihimas. Manok ni San Pedro. Ngayon kay San Pedro pa rin napunta. Sa akin daw. Ayun, San Pedro na rating ng community. Dati manok lang ni San Pedro. Ngayon kay San Pedro na. Kasi ibon na daw yung Hinihimas ibon. Kasi Ako ibon na naman ngayon siya. yung hinihimas. Ako na hinihimas. Oo, tsaka 25 years of marriage na po kami ngayong November 26. Wow, congratulations. Awa ng Diyos. Dati manok ang iniimas, ngayon ibon na. Yeah, ibon na talaga. Ibon nga lang na tao. Sa November po, silver nyo. Opo, sa November 20. Kaya lang po, nasa barko na po yan siya. So, on board lang ang aming celebration. Pag-uwi na lang. Pwede naman po kami maimbitahan doon. Pansit lang. Ay, pwede. Tita, pansit lang po, di ba po? Okay. Ay, masarap kong magluto kasi kusinero sa barko ko eh. Kaya nga mataba ang asawa. Ang masarap dyan, langgonisa. Ako gusto ko dyan, panga. Ang dami ng request. Pagbaba sa barko, 9 months lang po ba yan? 9 months? 9 to 10 months. 9 to 10 months. Kailan po ang sampa? Kabababa lang po niya. Tapos bigla na lang itong tinawag ang attention namin. Sabi ko, ang galing nila. Walang blessing. Kababa ko lang po. Blessing yan. Mag-isang linggo pa lang siya. Saan pumupunta ang barko mo? Saan pumupunta? Biyahing lang po siya, Singapore to Australia. Pabalik-balik minor po. Ayun, ang ganda. Okay, so ulitin po natin muli ang ating tanong ngayong gabi para po sa ating mga viewers na sumasagot. Like Saint Peter, how do you overcome your human weaknesses and how do you feel about Kagaya ni San Pedro, paano mo pinaglalabanan ang iyong mga kahinaan? Ano ang damdamin mo tungkol dito? Yan. Okay, so ngayon po ay